Pisces, welcome dito sa iyong June reading. So, alamin natin ano itong mga possible blessings or challenges na paparating sa iyo. Maraming salamat, Pisces, kung lagi kang nakasuporta, nakasubaybay sa aking YouTube and Facebook page. Kung gusto mo naman na mag-avail ng personal readings natin, mag-message privately ka lang sa aking FB page. Kung balak mo mag-book or mag-inquire about personal reading services, sakto, meron tayong ongoing promo doon until June 12 lang yon. So, sa mga gusto mo mabol, PM na lang kayo doon. At kung bago po kayo dito, syempre, don't forget to like, follow, or subscribe. Okay. Assert yourself, okay? So, kailangan ng pagiging assertive ngayong June. Ibig sabihin, kung meron kang mga gustong mangyari, dapat i-assert mo yung sarili mo. I-push mo, okay? Meron ka ring surprise, may care required, so may mga matters na kailangan maging maingat ka. Meron ding magagandang resulta or outcome pagdating sa mga ginagawa mo. Meron ding mga bagay na kailangan pagplanuhan mo ng mabuti, pag-isipan ng mabuti bago mo gawin or pasukin. Meron ka ring major life change dito. May improvement pagdating sa pera. Merong pagiging physical, passionate, at commitment. Ano pa? Ink pot, sun, wow, ganda naman. Dog far away, candle, at fire. Uy. So, may element ng fire. Baka may fire sign dito. Possible din na may Leo na makakadil mo. O baka meron ding pinanganak ng Year of the Dog. Okay, simula na tayo. Assert yourself. Ito yung binabanggit ko kanina. So, yan. Dapat maging objective ka. Maging bold. Go for what you want. Huwag kang mangimi. Huwag kang mahiya. Gawin mo yung kailangan mong gawin. Gawin mo yung gusto mong gawin. Sundin mo yung dinidikta ng iyong intuition. Sundin mo yung iyong judgment. Sundin mo yung iyong compass or puso. No? Pagdating sa mga matters na yan. Kung meron kang gustong mangyari, kung gusto mo maging successful, eto dapat yung energies mo. The time is ripe for soulmate connection. So, pwedeng may binabanggit dito about a soulmate connection. Kung may person ka, pwedeng yung person na yan, pwedeng siya yung soulmate mo. Or kung meron ka mang mamimit ngayong June, kung single ka, baka siya yung soulmate mo. Surprise. So, may sorpresa na marireceive ngayong June. Pwedeng iba sa inyo, maka-experience kayo ng disappointment, pero sabi dito, yung disappointment na yan is parang may kasunod na magandang sorpresa. So, yun na yung hudyat. After nung disappointment na may experience mo is yung magandang surprise na paparating sa iyo ngayong June, Pisces. An invitation could bring love to those searching. Kaya kung naghahanap ka ng person, ng jowa, possible na makatagpo ka rin, may ma-meet ka. Okay? At mukhang may invitation, baka doon. Pag pinaunlakan mo yung invitation na yun, baka doon na magsisimula yung mga bagay-bagay. Ito yung care required na sinasabi ko, na kailangan maging careful yung approach mo, maging maingat ka. Protektahan mo yung sarili mo sa mga taong pwedeng manloko sa'yo, mag-take advantage. At iwasan mo daw gumawa ng mga foolish mistakes itong month na ito. Okay? Alam mo na yung pagiging foolish. Ibig sabihin, hindi mo pinag-isipan yung mga pwedeng consequences. Basta-basta ka na lang, bara-bara ka na lang, pwedeng naging impulsive. Okay? So, iwasan mo yung mga ganun. Planning. Kung meron ka mang mga gustong gawin,
in the future, dapat simulan mo na yung pagbo-blueprint mo niyan. Simulan mo na yung pagpaplano mo. Lay down the foundation. So, pwedeng this is also a signal na simulan mo na. Stop procrastinating. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Simulan mo na, umpisahan mo na. Okay? Positive work outcomes. So, yung mga consistent efforts mo daw, Pisces, ay magbubunga ng maganda ngayong June. Ayan, no? Kung naging persistent ka, consistent, masipag, binus mo lahat ng effort mo, well, eto yung magandang resulta na aanihin mo ngayong June. Meron at merong reward para sa iyong pagiging consistent. A major purchase is worth making. Yung iba sa inyo baka mag-shopping kayo or may maipupundar kayo, may mabibili kayo ngayong June. Meron kang major life change dito. Okay, yung iba kasi pag sinabi nating major life change, tas binabanggit dito, pag-iiba ng location. So, baka migration ito, yung mga nagpaplano sa inyong mag-abroad or lumipat ng tirahan, lumipat ng ibang job. Sa major major na pagbabago at saka may kinalaman sa pag-iiba ng lugar, pagta-transfer, ano? So, kung ano man itong paglilipat na gagawin mo, pagbabago na yan, magbibigay sa iyo ito ng matinding joy and stress-free na lifestyle. So, imaginein mo yon. Ibig sabihin, magiging favorable itong pagbabago na gusto mong gawin. Like, kung gusto mong lumipat ng ibang company, yan, mas magiging happy ka doon, mas magiging okay ka doon, yan. Mas mababawasan yung stress mo. At expect mo na rin na gaganda yung pasok ng pinansyal. Mas maluwag ngayong June, mas okay, may improvement. Okay? So, magtiyaga ka lang. May mga times ngayong June na parang feel mo stagnant or feel mo parang walang improvement, walang pagbabago. Pero magsumikap ka lang. Huwag kang mag-give up kasi sabi dito, meron at merong magagandang pagbabago yung paparating sa iyo ngayong June. Kaya huwag ka basta mag-surrender. Huwag ka basta mainip. I-continue mo lang yung ginagawa mo. Okay? Darating at darating din yung magagandang changes ngayong June. At meron dito ang ganyan. So, masabi ko dito, pwedeng may mga masyadong magiging physical, passionate yung ano ninyo. Pagdating sa romantic side, pagdating sa mga couples, yan, kung magiging very active kayo pagdating sa ganyan. Okay, yan yung masasabi ko. Very physical. At pwedeng iba, may panibagong commitment. Ayan. Baka iba sa inyo, papasok kayo into a relationship, romantic man ito or business, panibagong partnership, panibagong contract, panibagong makikilala, panibagong person, yan yung mga ganyan. Anything na i-commit mo yung sarili mo. Okay? So, halimbawa, natapos na yung loan mo, tapos kumuha ka uli ng loan ngayong June. So, yun, commitment mo yun kasi another, na naman yun bubunuin mo na naman another commitment na huhulugan mo regularly. So, yan, hindi lang ito about relationship, romantic relationship. Pwedeng ibang bagay na i-commit mo yung sarili mo. Okay? Inkpat, yan, may mga problema ka na magagawan mo ng solution, no? Mga problema na matatapos or mareresolbahan. Ano pa? Sun card, happiness and well-being. Diba sabi nga dito, yung mga major life change na gagawin mo na yan is magbibigay sa iyo ng happiness and stress-free na lifestyle. So, kung ano man itong mga paparating sa iyo, for sure, magiging happy ka with the results, the outcome, at ito ay makakatulong sa iyong well-being. Siguro mas magiging, yun na nga, dahil stress-free na, syempre mas healthy na. Diba? Kung dati stress ka, well, ngayon, in-apply mo itong mga changes na to or lumipat ka,
yung napuntahan mo mas better, mas maluwag ngayon yung financial mo, mas less stress, so mas happy and mas healthy. Okay, ngayong June para sa'yo. At meron ditong friend from far away na nakakamiss sa'yo or naaalala ka niya. O baka BFF mo nasa abroad, o yan, o baka BFF mo na matagal na kayong walang pagkikita or kamustahan, pag-uusap, no? Baka magparamdam sa'yo. Or okay, tapos meron ka ring candle. Pag nakita nating candle, ibig sabihin, mabibigyan ka ng enlightenment or answers. Kung nagsisik ka ng guidance, naghahanap ka ng mga signs, confirmation, kasagutan, ito yun. Basta marireveal na lang sa'yo, may enlighten ka, malalaman mo ano yung mga dapat mong gagawin. O, ipapadala sa'yo ng mga angels and guides mo yan. At meron ka ditong strong emotion, passionate, love or hate. Either ikaw yung mag-express nito, ikaw ang maglabas ng ganitong emotions, or merong person na ganyan yung emotion na ibibigay niya sa'yo. Okay? So, pwedeng vice versa. To be able to express itong matinding emotion na nararamdaman mo, or kung meron man tao na mag-e-express sa'yo netong mga ganitong klaseng emotions. Okay, Pisces, sana nagustuhan mo itong reading mo. Don't forget to like and share this reading. At kung bago ka, don't forget to like, follow, subscribe. Take care. God bless. Babush.